po lahat, Dok. Bale, Team A, A1, B, B1, and C lang po yung bukas. Okay, pero from Monday hanggang Wednesday, lahat kayo ay makakapag-enhancement. Tama ba? Yes po, Dok. Okay, sige. Kasi nagpa-ganito ako kasi syempre yung scale sa retinoscopy at sa subjective refraction ay medyo matagal gawin. Okay? I decided na mag mag-pre-lecture pero tomorrow meron akong few, siguro mga konti lang na instruction kasi gusto ko action agad. Kasi 'di ba magpa-partner kayo tapos magpapalitan pa kayo. Okay? Unlike kunwari cover test, madali lang naman gawin 'yon. Pero ang retinoscopy kasi at subjective refraction ay nakadepende kung sino yung pasyente ninyo. Okay. So tomorrow you will be asked na mag-partner kayo, maghanap kayo ng ka-partner at whoever your partner is, siya yung partner mo sa retinoscopy and at the same time sa subjective refraction. So for subjective refraction, you will have Dr. Alahar, okay? Para palitan kami. So example, kalahati ay, kunwari, magli-lecture kasi si Dr. Alahar tomorrow. So ire-recall niya sa inyo how to perform subjective refraction. So para umikli ba yung lecture part niya at kasi nangyari last year, nag-lecture si Doc Irene, nag-lecture ako. Tapos yung time para sa sa practice ay medyo nalimit. So gusto ko ngayon ay isang lecturean para sa lahat. Tapos tomorrow, bawat isa sa inyo, i-check ko naman. Okay? So kailan kayo last nakapag-retinoscopy? Pwede bang malaman? Anong year? Anong year kayo nag-reti? Third year ba? Third year, no? Second year. The class sem lang po, nag-pedia po kami. Nagpedya kayo, so nag-reti kayo uli. Okay? Yung inyong sa skills ninyo sa retinoscopy, 100% na ba tayo na okay tayo mag-retinoscopy? Kasi based sa clinic, maraming oras ang kanilang naigugugol sa retinoscopy. Kasi merong iba na nakalimutan, okay? Kasi syempre mabilisan tayo ngayon, ano? So, ang nangyayari kasi, naubos yung oras, nandun pa lang, kunwari, buong umaga pa lang retino, hanggang from history, case history, hanggang retinoscopy. Tapos the rest of the day, dun pa lang nila gagawin yung phorometry. So, syempre, phorometry, mahirap ding i-recall kasi ang phorometry ninyo ay third year nyo pag ginawa. At third year, so meron kayong space ng fourth year, tapos fifth year, itong fifth year. So, syempre, medyo may nakalimutan na kayo. Okay? So, start na tayo ha, para mabilis lang tayo. Actually, yung ibang slides naman, I'll give you the copy of this slide if you want. Okay? Pero syempre, sabi ko nga, practice nga ang kailangan natin tomorrow. Kaya, para mabilis tayo. Okay? So, syempre, retinoscopy, alam natin yan as the primary method for objective determination of the total refractive status of the eye. So pag sinabi nating objective, kayo ay hindi magre-rely sa sagot ng patient. Unlike sa subjective refraction, kayo ay magre-rely sa sagot ng patient. Pero dito kayo ay magre-rely sa skills ninyo. Kaya yung skills ng retinoscopy ay importante para at least mapabilis magiging. Hindi kasi kayo pwedeng mag-autoref. Diba? Hindi kayo pwedeng mag-autoref, mag-retinoscopy muna kayo. Okay, pag mali yung inyong axis sa retinoscopy, syempre yun ang magiging basihan ninyo pag nagsasubjective refraction. Kaso nga, mali, so sasabihin nyo, mag-o-autoref ba ako? So katulad ko, kung ako yung magiging teacher ninyo, magre-retinoscopy muna kayo. Kapag na-approve ko na kayo na okay na yung retinoscopy natin, tsaka ko kayo pag-o-autoref. Okay? So after ng reti tsaka ng autoref, tsaka kayo magsasubjective refraction para dalawa yung basihan ninyo ng amount, ng sphere, ng cylinder, tsaka ng axis ng astigmatism.
Okay? So, total refractive status ang makukuha natin dito ha. Kung astigmatism man, yung total astigmatism ang makukuha natin. Meaning the combination of the corneal and the internal astigmatism. So when we say internal astigmatism, so we are referring to the astigmatism brought about by the back surface of the cornea, the front surface of the lens, and the back surface of the lens. And sometimes the astigmatism induced by elongation of the eyeball. Okay? So, syempre baka yung retinoscope ninyo ay medyo naaalikabukan na sa lalagyan. Sabi nyo nga nagpedya kayo pero isa lang naman yung pedya patient ninyo at isang beses lang kayo nag-reti. So unlike kapag ka sa tatlong beses kayo mag-reti dito. Tapos kapag ka nag-clinic po tayo sa first sem, so maraming beses kayong magre-retinoscopy. Okay. So, ilalabas po ninyo yan para ma-identify uli natin yung mga parts. Hindi tayo pupunta sa optics part nito, kundi yung mga basic parts na kailangan alam ninyo. Okay? So, retinoscopy provides the practitioner with information concerning both spherical ametropia and astigmatism. Wait lang may mga ina-admit pa ako. Ilan ba kayo lahat? 180 plus ba? Doc, Chloe, nasa ikaw tagasagot. 174 po. Ako naman po Ilan? nag-aaral, Doc. 174 po, Doc. 174. Kasi, hindi, tama, 163 kayo. Okay, so hindi ko naman pinipilit yung iba para lang ma-recall ninyo para tomorrow, medyo mabilis tayo. Okay, so tomorrow, pag-uusapan natin yung mga parts kapag may mga hawak na kayong retinoscope, so madali naman yung mga parts na ito. Okay, so hindi ko na siya i-discuss pero dapat alam po natin kung ano yung nakaharap sa inyo at nakaharap din sa pasyente. At kung kayo po ay merong Welch-Allyn, merong kayong magnet for fixation card. So yung magnetized na target. So dapat po ay alam nyo yung mga parts na ito. Okay, so doon sa 21VT, meron tayong part doon. So page 3. Okay, so page 3 ng inyong case record, meron pong part doon na refraction. Tapos sa left side, static retinoscopy, tsaka dynamic retinoscopy, tsaka autoref. Okay? Tapos dun sa upper right naman, meron dun subjective refraction. So pag-usapan natin yung dalawang klase ng retinoscopy na gagawin po ninyo ha. So we have the what we call static retinoscopy, which is VT number 4, and the dynamic retinoscopy, VTs 5 and 6. Okay? So pag sinabi nating static retinoscopy, so dito ide-determine natin yung yung EOR or refractive state ng patient. Okay? So syempre, wherein accommodation is relaxed. So kailangan patitinginin po natin sa isang target sa malayo yung patient natin. Kung kayo po ay, meron na bang room assignment na binigay sa inyo, Chloe? For tomorrow po, Doc. Yes, for tomorrow. Meron na po, Doc. Meron na. So saan ang retinoscopy tsaka ang subjective refraction? Sa Sunny's po, Doc. Maliwanag doon. Doon po nilagay ni Meron bang Doc. Hindi ko na po na. Meron na palang meron ng shade yun, Oh, masyadong malapit pala yung target. Hindi ba kayo, sino ang pupunta sa Essilor? Ophthalmoscopy and Kera po, Doc. Ophthalmoscopy and Kera. Oo, sige. Mag-usap na lang kami kasi mag-usap na lang kami mamaya ni Doc Sherwin. Okay, so again, tatandaan kapag static retinoscopy, dinedetermine niya yung distance RX. VTs 5 and 6, so dito naman usually accommodation, hindi pala usually, accommodation is stimulated. So meron kayong stimulus for accommodation, so for dynamic retinoscopy 5 and 6, aalamin natin yung response, okay? Yung response natin dun sa stimulus na yon. Okay, so usually, yung significance ng VT number 5 is for the total near correction and for VT number 6 for intermediate correction. So dito, hindi nakatingin sa malayo yung pasyente,
but instead nakatingin yung pasyente sa isang target. Pwedeng sa tip ng retinoscope or kung kaya naman kung kayo ay may magnetized part kayo ng retinoscope, you will use a magnetized target para doon titingin yung pasyente. Okay? So, ang working distance natin for VT number 5 is 20 inches and VT number 6 is 40 inches. Okay. So, for static retinoscopy, so we have to determine, ito nga sabi ko sa inyo, yung working distance. Yung working distance is different from testing distance. Okay? So pag sinabi nating working distance, kasi pag working distance, sinabi ng CI mo, it is the distance from the retinoscope to the patient's eye. So kung ito nga ito si examiner at ito po si patient, yung distansya po niyan, ang tawag po natin ay working distance. If we will be performing static retinoscopy, ang ating working distance ay 20 inches. Dali lang, may tina-admit ako. Okay? Is 20 inches. Okay? So, yun ang working distance natin. So, kung kayo ay medyo may problema, kunwari mahaba yung inyong yung arms ninyo, kung mahaba, yung iba ginagawa, nagkakabit ng thread doon sa dulo, tapos para ma-maintain nila yung working distance. Ma'am, bakit? Kasi meron sa inyo na petit, maikli yung working distance, meron naman sa inyo matangkad, mahaba yung working distance. Pag magpapacheck sa CI, hindi kayo nagkakapareho. So kaya ang ngayon for kayo ay nagsisimula pa lamang, so pwedeng ganun. Pwede kayong gumamit nung tali. So kung gusto nyo, okay, kasi doon kayo nagkakaroon ng problema. Okay? So, pag magko-convert tayo ng dioptric equivalent ng working distance, so gamitin natin ito. So, ang usual na ginagamit is 40 over the working distance. So, kung 20 inches po ang layo ninyo, okay? So, kung 20 inches, so 40 divided by 20 is 2 diopters. Kaya 2 diopters po yung sinusubtract natin kapag nagko-compute tayo ng net ng VT number 4, which we will discuss later. Okay? So that's the working distance. Ano naman ang testing distance? So pag sinabi nating testing distance, ito po yung distansya ng pasyente hanggang dun sa target. Okay? Testing distance, distansya ng patient dun sa target. Kapag kayo ay static retinoscopy, ang testing distance po natin ay 20 feet or 6 meters o yung target po natin doon sa chart. Yun yung sinasabi ko kapag napunta tayo sa SANI, so medyo malapit yung target kasi doon sa SANIS, di ba, medyo malapit. Pero syempre marami kayo, gawa na lang namin ng paraan. Okay, so kapag ka po nag-VT number 5 and number 6, so syempre sa VT number 5, okay, ito working distance is 20 inches. Okay, working distance is 20 inches. Testing distance is also 20 inches. Bakit po? Kasi sa VT number 5, yung patient nakatingin po dun sa target. Pwedeng sa tip ng retinoscope, sa forehead ng pasyente, pero mas okay na sa tip ng retinoscope. Okay? So 20 inches, pareho ang testing distance saka working distance. Ma'am, balik tayo sa static retinoscopy. Ma'am, bakit po 20 inches ang working distance for static retinoscopy? Kasi yun po yung distance kung saan comfortable yung mamamanipulate yung phoropter head, yung trial lenses ninyo sa 20 inches. Ma'am, can we perform static retinoscopy at 25 inches, at 30 inches? Yes, you may perform static retinoscopy at any distance provided alam nyo kung ano yung isusubtract nyong dioptric equivalent of that particular working distance. Pero for uniformity purposes, ang working distance po ng static retinoscopy ay 20 inches kasi yun usually yung distansya na madali nating ma-manipulate yung phoropter head. Okay? So, pag dynamic retinoscopy, pareho lang po ang working distance tsaka testing distance.
Okay, marami pang pumapasok. Okay, so while waiting for them, ayan muna yung mga introduction natin. Okay, yung fixation target natin ay yung usually yung biggest letter. Ma'am, static reti muna tayo ha. Ma'am, paano po kapag hindi nakikita ng patient? Yun ang unang-una nating malalaman before we do static retinoscopy. Kailangan alam po muna natin ang VA ng pasyente. Okay? VA ng OD, ng OS, tsaka ng OU. Kasi hindi pwedeng, tingin po kayo dun sa pinakamalaking letter, yung pala hindi naman nababasa ng pasyente nyo yung pinakamalaking letter. So kailangan, syempre hindi naman kayo nanggaling dun sa case history part, hindi naman kayo nanggaling dun sa preliminary part ng OPCT enhancement. Ma'am, hindi po namin alam yung yung UVA niya. Alamin nyo bago kayo mag-static retinoscopy. What else? Kailangan alam nyo kung may tropia yung pasyente. So kung may tropia yung pasyente, magko-cover test muna kayo. Okay? Mag-cover test muna kasi po kapag may tropia yung pasyente, we need to perform static retinoscopy monocularly. Okay? Kapag walang tropia, kapag foria lang meron ng pasyente, we must do, kailangan open yung both eyes ng pasyente. Okay? Pero kapag yung pasyente po ninyo ay merong tropia, occlude muna yung isang mata, then isang mata in performance. So you do it monocularly. Yun yung mga importanteng dapat alam nyo, yung UVA tsaka yung cover test. Okay? O sige, punta muna tayo dito. So ito, this is very masyadong theoretical yung sinasabi ni Doc Agi ngayon. O syempre sa illumination, kaya ang gusto ko ay merong shade, madilim yung paligid kasi retinoscopy is best performed in semi-darkened room. Okay? So patient must be seated. So kung marami ilan ba kayo sa isang group? Ilang students? 20? Approximately, Doc, per team, nasa 22 to 23 po. Okay. So mga 11 pairs kayo. Okay? So kawawa naman yung isa walang ka-partner. Doc, Paano kapag po may sobra, Doc, 3 po sila. kapag may sobra, 3 sila. So medyo matagal yon kapag sobra, 3 sila. Okay? So, syempre, si Mark Mones laging nawawala. Admit ako ng admit. Okay, so syempre, ang instruction natin, patient, tingin lang po dun sa biggest letter. So, assuming na okay naman yung VA, nakikita naman. Kasi kung TV naman yun, adjusted yung size ng letter dun sa distansya. So, okay lang. Okay? So, ito nga sabi natin, you must know your UVA first para at least alam natin na nakikita niya yung target. Pag hindi niya nakikita yung target, merong part doon na ilaw, okay? Yung point spread function na tinatawag, doon na lang natin patitinginin yung pasyente. Okay. So, guys, kayo, ito explain ko na lang tomorrow ha. So, pero make sure marunong kayong gumamit ng kanan at kaliwang mata. Okay? Kasi pine-prepare na namin kayo ngayon for the board exam. So, if you are checking the right eye of the patient, kailangan right eye nyo rin ang ginagamit ninyo ha, using your right hand. Kapag left eye ng pasyente, left eye din po ninyo ang gamit ninyo. Lalo na kapag nag-i-static retinoscopy. Bakit? Kasi kapag laging right ang gamit nyo, lilipat na kayo sa left eye, natatakpan nyo na yung target ng pasyente. And if that will be the case, you are not doing static retinoscopy. Dynamic retinoscopy na yung nagagawa ninyo. Okay? So, kailangan marunong po. Kung as much as possible, kung kaya po na nakabukas ang dalawang mata. Okay? Di ba kasi minsan, lalo na kasi ako din magtuturo sa board exam ng practical review. Ang papangit ng itsura kapag ka nagre-retinoscopy. Bakit? Kasi ganun yung itsura. Di ba mas maganda na marunong kayong mag-suppress ng isang mata tapos nagre-retinoscopy kayo. Okay? Kabilang mata, nagre-retinoscopy kayo. At least maganda pa rin kayo kahit nahihirapan na. Okay? So what else? Starting point. So yung starting point natin, the clinician must place the sleeve in either plano or concave mirror. Pero tayo, plano mirror effect tayo. So paano yung plano mirror effect?
di ba meron po tayong sleeve dito? Wait lang ha. Okay? So meron tayong sleeve dito. Okay? So natataas, nabababa yan. Tayo po, all the way down po yan, pababa, at tataas lang po natin ng konti. Pakita na lang natin uli yan tomorrow para ma-recall po ninyo. Okay? Saan na ba tayo? So magsisimula tayo, starting point natin, plano mirror effects. Okay, tatandaan natin with regards to reflex, the closer one approaches the neutrality, the larger or the wider, the brighter, and the faster the reflex is. Okay? Di ba ang purpose natin ay punuin ng ilaw yung pupillary area. Kapag kapuno na yun ng ilaw, ibig sabihin malapit ka na sa point of neutrality. Okay? So kasi minsan paglagay mo, meron kang streak ng repi, tapos yung reflex, okay? So yung reflex na nakikita mo, yung reflex ay manipis lang. So habang ito ay nineutralize mo, lumalaki po yung reflex hanggang mapuno niya na. Yan, hanggang mapuno niya na ng ilaw yung buong pupillary area. That is our goal. Okay? So, tatandaan with regards to reflex. Okay, ito lang spherical ametropia lang ha. Ma'am, paano po isang tingin natin, malalaman natin kung mababa or mataas po ang spherical ametropia ng pasyente. Okay, so with regards to width, yung thickness ng reflex, kapag makapal or wider yung reflex niya, okay, pwede natin, makapal lang ito. Okay, so makapal yung reflex, so medyo mababa lang ito. Pero kapag thinner or narrow ang reflex, lalo na kung hyperopia yan, okay, highly hyperopic yung pasyente, manipis na manipis po yung reflex na makikita ninyo. Okay? So as you neutralize it, yung reflex pakapal ng pakapal yun hanggang mapuno na natin ng ilaw yung buong pupillary area. Okay? Brightness. Yan. Yung mga mabababa lang naman yung EOR, spherical ametropia, mas brighter yung reflex nila. Ang tingin mo, ay, mababa lang to. Bakit? Bright yung reflex eh. Pero kapag yung reflex ninyo, ang dilim, ang boring ng reflex na ito. So maghanda kayo. Ito po ay nag-i-indicate ng high ametropia. Kaya kung ang kapartner ninyo ay makapal ang salamin at medyo 6 diopters and above, do not expect for a bright reflex. Initial reflex yan ha. Do not expect for it. Talagang dim yan. So yung iba lalapit, Dok, wala po ako talagang makita eh. Meron pong cataract yung pasyente. Huwag kayong maggagano ng cataract agad. Para mabilis kayo maglagay kayo. Kapag dim ang reflex, usually highly myopic yan. So maglagay kayo ng mataas na minus agad. Okay? Magsisimula pa yung 0.25, 0.50, wag na po ganon. Ang tagal po natin noon, lalo na kapag kasi sabi ni Chloe, 20 ganyan kayo. 11 pairs yun, 4 lang ang makakagamit ng phoropter head. And the rest ay maglalagay lang kami ng target. So pag naglagay kami ng target dun sa Sanis or sa Essilor kasi sana ang gusto ko, okay, so pag naglagay kami ng target doon, nakaupo lang kayo, wala kayo sa wala kayo sa phoropter head. Okay? So, kaya paghandaan yung mga ganito. Okay, so yun ngayon, mga clues lang naman ang sasabihin ko para, clue ito, bright ang reflex. So, medyo mababa lang ito. Okay? With regards to speed, isang tingin mo, ang bilis ng speed kapag minove ko to the right, to the left, sumasabay or against siya. So, low lang yan. Low lang yung ametropia. Pero kapag ang bagal ng speed niya, high, mag-expect kayo ng high. Okay? Guys, kapag ang patient ninyo ay nakasalamin na, I will require na na kunin po muna yung pakilenso po muna yung eyeglasses ng pasyente. Hindi sa kung ano pa man, para may guide na kayo para mabilis. Kasi later din naman, kung gusto nyo nang magpalitan kayo at marami pang oras magpalitan kayo,
wag na kayo magsabihan. Pero yung partner ninyo, at least kung nakasalamin, kung may astigmatism, you will be guided. And i-explain ko naman sa inyo. Kasi isa-isa ko naman kayong i-check tomorrow kung sino yung mapupunta sa akin. Okay? At lahat naman kayo mapupunta. Okay? So, ano yung mga types ng reflex? With movement, with motion, against, neutral. Okay? Maganda yun kapag neutral agad. So later, i-recall natin. And undetermined reflex. Ano yung mga undetermined reflex? Ma'am, yung mga reflex na hindi ko po alam kung with or against. Okay? O ano po yung mga pwedeng mangyari doon? Kapag kayo mga undetermined reflex, so usually yun yung mga nagfe-fish mounting, yung nahihiwalay na ganun. Okay? So yung mga reflex na ganyan, pwede po na pwedeng may accommodative spasm yung pasyente. Yan. Yung mga undetermined reflex na kaya kailangan yung mga ganyan ay hindi ka sa plano magsisimula. Magsimula ka sa mataas na plus. I-relax mo muna yung accommodation. Kunwari, maglagay ka ng +3 diopters. After 5 minutes, so maglagay ka ng +3 diopters, nakasuot yung pasyente ninyo ng +3, nakatingin lang sa malayo. After 5 minutes, mag-retinoscopy ka na. Okay? So, yun yung may mga accommodative spasm. In that case, madedetermine mo na yung reflex. Pero kapag naka-encounter kayo nito, pwede rin kayo mag-expect na baka may corneal opacity yung pasyente. So, yun yung nagkakos ng undetermined reflex. So, silipin din natin. Pero alam ko magkakaklase kayo, nagkasilipan na kayo. Okay? So, ito po naman, edi syempre, alam niyo na to, kapag ka-with, same movement, kapag ka-against, pumunta sa kanan, yung reflex nagpunta sa kaliwa, that is an against movement. Okay? So, yung mga phenomenon ng itong mga to ay tomorrow ko na lang i-discuss yung mga phenomenon kasi 7 o'clock na pala. Ito lang isa sa mga phenomenon na dapat yung tandaan ay yung break phenomenon. 'Di ba kasi sanay tayo na kapag ka nag-shine kayo ng ilaw, laging nakaganito po yung inyong reti, yung ilaw sa reti. Okay? Minsan naman nakaganyan. Okay? Kapag kayo sinabi kong break phenomenon, 'di ba? Ito po yung inyong ilaw sa reti, pero yung reflex po ay hindi siya naka-align. That is break phenomenon. Ibig sabihin may break. Ano ibig sabihin ng may break? Ang ibig sabihin, hindi siya 90, hindi siya 180 ang axis niya. Okay? So parang katulad nito. O yan. Ito po yung ilaw ninyo, yung yellow, yung ilaw po ninyo sa reti. Yan. Ito po yung streak ng reti. Pero ang reflex nyo nakaganito. So, anong gagawin ninyo? So, you need to align. Okay? You need to align the streak with the reflex. So, ibig sabihin, yun yung isang meridian na ini-scan ninyo. Okay? So, automatic yan. Paglipat nyo 90 degrees away, pantay na yan. Okay? Kasi kapag kaganito at hinayaan yung favorite ko kasi itong nakaganito yung streak ng reti ko, favorite ko. Yung reflex mo nakaganyan. Hindi ka makakapag neutralize kasi nga may break phenomenon. Okay, naka-off axis ka. Kaya ang una mong gagawin, so kung ganito ang reflex mo, isabay mo siya, so that will determine one meridian. At paglipat mo sa kabila, sasabay din naman siya. Laging tatandaan, hindi 90 and 180 lagi yun. Okay, isabay nyo siya. Okay, so let's now recall how to neutralize. Wait lang ha, wait lang. Okay, so let me continue. Recall natin paano tayo. Meron sa inyo na nakapag-develop ng technique. Okay, itaas ang kamay.
Sino sa inyo ang nakapag-develop ng technique na sphere-to-sphere method sa retinoscopy? Sphere-to-sphere, itaas ang kamay. Di ba may dalawang method kasi yan? Sphere-to-sphere, neutralize nyo muna yung isa, record. Then kabilang meridian, record. Tapos tsaka kayo gagawa ng lens formula ninyo. Okay? Meron naman, doon na mismo sa phoropter head or sa trial frame, hindi natatanggalin yung hindi na nagtatanggal ng lens dire-diretso. Okay? Itaas ang kamay ng nakadevelop ng sphere-to-sphere method. Yan. So marami rin Spherocylinder. O, baba na yung kamay ninyo. Baba na yung kamay. So spherocylinder technique, ilan po yung nakadevelop ng ganong technique? Spherocylinder. Uy, 6 lang. O, at baba ang kamay. Okay. Sino? Umamin. Sino ang hindi nakadevelop ng technique? Kasi konti lang yung sphere to sphere. Konti lang yung spherocylinder. So, sino hindi nakadevelop ng technique? O, sige. O, yan. I-enhance natin yan kasi baka nakalimutan nyo na. Kasi walang problema kapag spherical ay yung ating uh, nire-ready. So, kapag ka may cylinder, ayan na. Doon na tayo nagkakaproblema. O, sige, makinig tayo ha. Tingnan natin kung pareho yung alam natin. Okay. Okay, guys, recall natin ha. When we position the streak this way, okay, anong meridian po ang nineutralize natin? Sagot po sa chat box. When we position the streak this way, anong meridian ang nineutralize? Chat box please. 90 or 180? Yan, o 180. Tama tayo ha. Kasi kapag tiningnan nyo po dun sa phoropter head, tsaka po dun sa trial frame, so nakaturo yan. Di ba parang isipin nyo, may arrow. Uy, nakaturo yan sa 180 tsaka sa 0. Okay, kaya ang ini-scan nating meridian is 180. When we position the streak this way, meridian 90 kasi nakaturo yan. Di ba ang 90 nandito sa taas kapag dun sa inyong trial frame tsaka sa phoropter head. So papunta siya dyan, kaya ang nini-neutralize nating meridian ay meridian 90. So ito ulitin natin ha. Ito meridian 180, itong kabila meridian 90. Ayan, nakita na ninyo. So guys, kapag pareho ng thickness, okay, pag pareho thickness, isipin ninyo, halos kunwari ito manipis ito yung kabilang meridian, ito yung streak, yung reflex ay manipis along meridian 180, manipis din along meridian 90, halos pareho sila ng thickness. So you do not suspect for astigmatism. Okay? Pero kapag manipis yung isa, makapal yung isa, unahin po natin yung meridian na mayroong manipis. Okay? Manipis na thickness. Okay. So, pag merong isang with, tsaka merong isang against movement, uunahin natin. Ibig sabihin, merong astigmatism. It's obvious. So, uunahin natin is to determine the principal meridians. Mag-shine kayo ng ilaw from the retinoscope. Walang break phenomenon. Pantay naman sila, walang break phenomenon. Yehey, it's either 90 or 180 lang yan. In terms of thickness, halos pareho naman sila ng thickness. Yehey, so baka walang astigmatism yan. So ganun yung uunahin natin. Brightness, isang meridian, kabilang, halos pareho sila ng brightness. So walang astigmatism. Okay? So ganito yan. So, meron tayong favorite na position ng streak. Aminin natin o hindi, ganito yung streak na una nating nilalagay. Di ba naka-vertical yung streak, pero you are neutralizing meridian 180. Lahat naman tayo ganun eh.
Or baka merong iba na inuuna muna yung pagganito. So lahat naman tayo ganito. Okay, so in this case, initial movement is with along meridian 180. Nung nilagay nyo sa meridian 90, with pa rin. Halos pareho ng thickness, halos pareho ng speed, halos pareho ng brightness. Uy, so mukhang walang astigmatism to. If the movement is with, you will neutralize it with plus lenses. Okay? So, plus 25 with pa rin, plus 50 with, plus 7, uy, with pa rin. Okay? Hanggang nakarating kayo dun sa plus 2, with pa rin ang movement. Okay? Ay, nag-plus 225 kayo, naging against. So in this case, ang gross or neutralizing lens po natin ay yung before neutrality. Sorry, before reversal pala. Before the reversal. Ma'am, bakit? Initial movement is with, nag-reverse at 225, nag-reverse siya. So therefore, yung last na with, yun po ang pipiliin natin na neutralizing lens. Okay? O ulit, kabila naman. Ang sphere to sphere method ay nagtatanggal po ng ano no. So minsan nagsisimula uli from plano. Kunwari lang plano, nagsimula uli kayo. Na-neutralize nyo along meridian 90, na-neutralize nyo rin ito with plus 2. So halos pareho lang sila. There is no astigmatism. So how do we compute for this? So net number 4 is equal to gross number 4 minus the working distance. So gross natin is plus 2 minus the working distance is always plus. Okay? Pero nagiging shortcut na lang yan, di ba? Minus tsaka plus ay minus. Kaya nagiging plus 2 tsaka minus 2. The answer is 0. Therefore, the net of our number 4 is plano, which will give us an idea that the patient is emmetropic. Okay, wala tayong problema dyan. Kapag plus 2 po, ang ating gross or ating neutralizing lens, ibig sabihin, emmetropia yung pasyente kasi ang net of number 4 po natin ay plano. Okay tayo dyan? Can I see a thumbs up? Para alam ko na nandyan kayo. Don't worry, pauulit-ulitin ko naman ito sa inyo eh. Kaso nga lang, syempre isang general lecture para sa lahat. Okay? So that's one. Another, initial movement is with. Yung kanina kasi initial movement is with eh. Ngayon, another with. Okay? Same thickness, same brightness, same speed. Ay, walang astigmatism to. Okay? So, ni-neutralize ko yung meridian 180 at meridian 90, both of them. Okay? Ang neutralizing lens ko ay plus 1 diopter. At naging against siya with plus 125 diopter. Okay? Both meridians yan. So, syempre, isang computation na lang po tayo dyan. Gross number 4 is plus 4. The gross is your neutralizing lens. Minus plus 2. Okay? So, minus 1 diopter. So, this will give us an idea that the patient is myopic by 1 diopter. Okay? Next, another situation. Initial movement again is with, so pareho pa rin ng speed, ng thickness, ng brightness. So, initial with plus 25 plus 50, umabot ako ng plus 3 at pagdating ko ng 325 neutral. Yan. Paano po ba yung neutral? Pag sinabi nating neutral, kasi ang mas madalas nating nakikita ay yung point of reversal. Magre-reverse kung ang initial mo is with, yung next lens na ilalagay mo ay against. So that's the reversal. Mas doon tayo sa last na with. Pero kapag ka-neutral, as in makikita mo na punong-puno ng ilaw yung buong pupillary area. So neutral yan. Ay 325. Sa kabilang meridian, 325 din. Okay? So gross number 4 natin, 325 minus plus 2, which is the dioptric equivalent of our working distance, which is 20 inches. So plus 125 ang makukuha nating net of number 4. Ibig sabihin, the patient is hyperopic. Okay? So anong gusto kong sabihin dito? Bakit
nagbigay ako ng example dito. If the initial movement is with, okay, this will give you possible refractive conditions. Pwedeng ang pasyente mo ay may emmetropia, ay emmetropic, pwede siyang myopic at pwede siyang hyperopic. Emmetropic plus 2, edi 0 yung makukuha natin. Ma'am, pwede po siyang maging myopic. Yes, myopic siya ng less than minus 2 diopters. So pag sinabi nating less than minus 2 diopters, myopic siya ng minus 25 to minus 175. O initial movement mo is with, uy, pwede pala, nakuha ko na neutralizing lens kanina is plus 150. So meron akong minus 50 na myopia. Okay? So magko-compute, parang kanina, eto. Diba ang initial movement natin dito is with, na-neutralize nyo with plus 1. Okay? So, ang neutralizing lens nyo is plus 1 minus 2 diopters is minus 1 diopter, myopia. So, ito, minus 1 is an example of myopia of less than 2 diopters. Or, kapag ang initial movement mo is with, pwedeng patient natin is hyperopic of any amount. Any amount? Oh, any amount. Plus 1, plus 2, plus 3. Basta hyperopic siya of any amount. Basta nakita ninyo with movement, pwede siyang hindi naman siya naging emmetropic. Hindi siya myopic. Nakuha ko na neutralizing lens ay plus 3 diopters plus 4 diopters. I-compute mo yan. So lalabas hyperopia of any amount. Ito po yung ating tatandaan kapag ang initial movement natin ay with. Okay? There are times na makakakita naman tayo ng against movement. Okay? So, minove mo yung streak mo to the right, yung reflex napunta sa left. Minove mo to the left, yung reflex, ay yung ilaw mo, yung reti streak napunta sa kanan. That's an against movement. Okay? So, again, pare-pareho ng speed, ng brightness, ng thickness. So mukhang walang astigmatism. Initial movement is against along meridian 180. Siyempre maglalagay tayo ng minus lens. Okay? Both eyes open yan ha. Uunahin muna yung kanang mata, kaliwang mata. Both eyes open. Okay. Against movement, minus 25 against pa rin. Minus 50 against pa rin. Minus 75 against pa rin. Minus 1 with. So, syempre, reversal na yung minus 1, dun tayo sa last na against. So, minus 75. Ni-neutralize mo yung kabilang meridian, still the same, the neutralizing lens is minus 75. Okay? So, one computation na lang. Gross of number 4 is minus 75 minus plus 2. Sorry mali ng plus to. Okay? Sandali, baka may mag-screenshot sa inyo. Okay? So, minus plus 2. So, ang mangyayari po dito ay minus 75 tsaka minus 2, lalabas minus 275. So, kapag nakakita kayo ng initial movement nyo na against, iisipin ninyo na ang pasyente nyo ay may myopia na greater than 2 diopters. Ma'am, pag sinabi natin greater than 2 diopters, magsisimula yan ng minus 225 and above. Okay na? So, yung pag nalaman mo kasi itong mga to, mapapadali ang iyong diagnosis or tentative diagnosis sa pasyente. Kaya itinuturo ko. Okay, and at the same time, yung computation po. Okay, next. Yung patient natin, nawala yung aking paano ba lalabas uli yung cursor ko? Lakihan na lang natin. Para makita nyo. Yan. Okay. Yung patient nyo, initial movement, punong-puno agad ng ilaw, yung pupillary area. Okay? Ma'am, hindi ko po malaman kung anong movement ito, basta puno po. Pag naglagay ako ng plus, okay, nagiging against yung movement. Pag naglagay ako ng minus, nagiging with yung movement. So, ibig sabihin, plano po ang ating
neutralizing lens. Okay? So, bumabaliktad. Ma'am, walang movement eh. Naglagay ako ng isang lens, plus 25, naging against. Naglagay ako ng minus 25, naging with. Therefore, ang aking neutralizing lens is plano. Okay? Kabilang meridian din. Nung nag-meridian 90 ako, plano rin po. So therefore, ang aking net number, ano, minus 2, it's minus 2 diopter. So isipin, walang movement, so plano. So emmetrope yung pasyente, hindi ah. Okay? So, anong nangyari dito? Myopic siya ng minus 2 diopters. Gusto kong sabihin sa inyo? Kapag ang initial movement po ay no movement, ibig sabihin, sabi mo sa kanya, myopic ka. Myopic ka ng 2 diopters. Okay? So yung mga yon ang magsasabi sa inyo, yung initial movement ang magsasabi sa inyo ng kung ano ang possible refractive condition ng pasyente nang hindi siya nagsasalita. Hinulaan nyo lang ba? Hindi po, kasi magaling kayo mag-static retinoscopy. Any questions? O, ilan na kayo ngayon? Ilan tayo? 163. 163, edi 160 lang. Naku, may lumalabas. Sabi ni Kim Chu, walang lalabas. May lumalabas. O, sige, okay na tayo sa astigmatism. Sa spherical na ametropia, kapag ang initial movement ay with tatlong kondisyon ang iisipin, myopic siya. Myopic siya ng less than 2 diopters. Pwede siyang emmetropic at pwede siyang hyperopic of any amount. Kapag initial movement is kapag ang initial movement is with yun. Kapag ang initial movement is against, myopic siya. Okay? Ng greater than 2 diopters. Kapag ang initial movement ay no movement, myopic siya ng minus 2, which is equivalent to equivalent to the dioptric equivalent of the working distance. Ma'am, bakit 2? Kasi ang working distance niyo po ay 2 diopters. Okay? Next, astigmatic eye. Napunta naman tayo sa astigmatic eye. Sabi ko nga sa inyo, marami sa inyo ang nagsasabi ng sphere to sphere po ang aming na-develop na method. Yung iba, spherocylinder method. Okay? Actually, mas sa akin ha, kasi yung sphere to sphere, may mga separate computation pa kayo dyan. Isang computation para sa isang meridian. Computation para sa kabilang meridian. Pag spherocylinder, kung ano na yung laman ng trial frame mo, ng phoropter head mo, yun na po yung net. Ay, yun po yung gross ninyo. Isang computer na lang. Okay? Example. Sample number 1. Sphere to sphere to ha. Sphere to sphere. Kunwari ito yung reti ko. Okay, initial movement along meridian 180. Kasi nakaganito yung streak ko eh. Along meridian 180 is with. Okay? Initial movement along meridian 90 is with also. Okay? Mag-iisip ka ng may astigmatism kung magkaiba ang thickness. Ay, pagka ganito, nakaganito ang streak ko, mas manipis. Kapag ka nakaganito, with nga, pero makapal. Okay? So, ang ginagawa ng sphere-to-sphere method, isa-isang meridian regardless of kung ano ang manipis at makapal. Okay? O, isang meridian with na-neutralize niya yung along meridian 180 ng plus 2 diopters. Okay? So, na-neutralize niya ito with plus 2 diopters. At yung kabilang meridian naman ay na-neutralize niya with plus 75 diopters. Ba't putol? Wait lang ah. Teka lang, may ina-admit ako. Ay, pinutol ko pala talaga. Okay. Guys, di ba neutralizing lens mo is... Usod ko lang ah.
habang ako'y nag-a-admit. Wait lang. Pinutol ko pala. Okay. Sige, kayo po ang mag-compute. Okay? Along meridian 180, ang initial movement, meron na. Ang initial movement natin is with, along meridian 90, with pa rin. Okay? So with along meridian 180, na-neutralize ko siya with +2. So kung +2 siya, ang atin pong computation po ng net dito ay ilan? Sige nga, tingnan ko kung ano. +2, computation po natin ay ilan? Any answers? Ay, hindi ko nakikita. Ayun. Teka, ang layo. Plano. Okay? So, ito po ay ang kapal. Palitan ko lang ha. Ibang kulay. O, sige, okay na yan. Makapal lang aking. Yan, okay. So, ito po, saan ba? Palitan ko lang ng medyo ano. Yan, okay. Sabi niyo, ma'am, plano po ito. Plano. Yung kabila ay, sandali, nalilito ako dito sa ano, hindi ko ma-move yan. Okay, along meridian 90, na-neutralize ko siya ng +75. Ano po ang net natin? Kapag +75, what is our net? -125. O, tama kayo. 125 ang ating net. Nakikita nyo ba yung sulat ko? Hindi ko kasi nakikita dito yung ano yung nangyayari. Okay. So, ngayon, na-neutralize niyan. Hindi ko alam kung ganito kayo gumagawa. Ito isang meridian. +2 ang neutralizing lens ko. So, plano yan. Yung kabilang meridian, +75. So, -125 yan. Okay? So, ito plano. Ba't ko ba binura? Kasi tuturo ako sa blackboard nito kapag may sagot na agad yung estudyante. Okay, so ito 125 yan. Okay. So meron kayo dalawang no? So meron tayong dalawang, yung iba kasi ang gumagawa na ng lens formula. So hindi ko alam kung ganito kayo gumawa So ito na yung dalawa nating net. Okay, so yung isa, plano, yung mas mababa will serve as the sphere. Okay, so plano. Okay? So, yung difference nilang dalawa will serve as the cylinder, -125 cylinder axis, 180. Ito ngayon yung kondisyon ng pasyente kapag ganito po yung sitwasyon. Hindi ko alam kung ganito ba kayo. Sino dito yung mga sphere to sphere na nagtaas ng kamay kanina? Isang meridian ay +2. Yung kabilang meridian ay -75. So, gagawin nyo muna yung +2, computan nyo ng net. Yung +75 ko, computan nyo ng net. From there, o kaya nagmalagay kayo dito sa ilalim ng 2 diopters So, from there, yung plano, kasi maximum plus technique tayo, yung plano will serve as the sphere, the difference between the two will serve as the cylinder. Plano and -125, that's the cylinder. With regards to the axis, yung meridian na ginamit nyo na sphere, sino ba ginamit nating sphere? Ito po, di ba? Yung plano, ito, yung meridian na yan will serve as the axis of the astigmatism. Okay, so let me repeat. Computan po natin ng net. So, for +2 along meridian 180, it's plano. Along meridian 90, the net is -125. The plano will serve as the sphere. The difference between the two will serve as the cylinder, -125 cylinder, axis 180. Okay? So, for the axis, sino po ba yung ginamit nating sphere? Di ba yung plano? Kasi maximum plus technique tayo. Anong meridian yun? Meridian 180. Kaya axis 180 po yung ilalagay natin. Okay?
So tomorrow, tingnan po natin kung effective pa rin or ganyan pa rin yung makukuha natin. Okay, tingnan natin. Next. Sino po ang spherocylinder dito? Kanina mataas. Konti yung nagtaas ng kamay na nag-spherocylinder. Okay, so konti po yung nagtaas ng kamay at mas marami ang hindi nagtaas ng kamay. So hindi ko ngayon alam kung ano ba ang ating susundin. So it's all up. Yes po, Zach. Sino yon nagtaas ng kamay? Yes. May nagtaas ng kamay? Misclick. Okay. Ay, wala akong camera. Ayun. Sige. Spherocylinder technique. Makinig kayo kasi baka meron kayong technique na gusto. Okay? So baka may technique kayo na gusto na baka hindi nyo alam na spherocylinder pala yung technique ninyo para magkaintindihan tayo. Okay. Sige. Una. Okay. Along meridian 180 with, along meridian 90 with. Sabi ko sa inyo kung sino yung... May mga favorite kasi tayo eh. Nagkataon na itong condition na to ay mas manipis ito kapag along meridian 180 manipis, along meridian 90 makapal. So unahin ko yung manipis. Okay? Nagkataon na favorite ko rin naman ito. Laging ito ang simula ko o magsisimula ako ng ganito. Okay. So since the initial movement is with along meridian 180 at 90 is with at merong pagkakaiba ng thickness, unahin ko na to. Okay. With movement, umabot ako ng +2. Okay. With movement, umabot ako ng +2. Yan, no movement na with +2. Pag spherocylinder technique, hindi nyo po tatanggalin yung +2. Nandun pa rin po sa phoropter head yung +2 or kung gumagamit kayo ng trial lens, nandun pa rin po yung +2. Huwag tatanggalin. Anong gagawin? Ililipat nyo po yung streak ng retina ninyo. Okay? Kung kanina nakaganito kayo, kapag ka po kabilang meridian, pag ganito naman, meridian 90 naman. Makikita nyo dyan, okay? Makikita nyo po dyan na magiging against ang movement. Yun po kasi, ma'am, bakit naging against? Actually, yun naman ang purpose natin eh. Sa second meridian, okay, sa paglipat nyo sa kabilang meridian, ang goal talaga natin is against movement para minus cylinder po ang ilalagay natin. Okay? Ma'am, paano po yung ganun? Kapag susundin nyo yung manipis tsaka yung makapal. Okay, unahin natin yung manipis or kung favorite natin. Okay, favorite natin ito. Okay, kung favorite natin ito, unahin natin. No movement at +2, meron pang +2 na naiwan doon, ilipat natin sa kabila. Ay, naging against movement. Good. Kung naging against movement yan, iniisip natin na ang favorite nating axis is 180. Bakit? Okay. May +2 na yan ha. Paglipat natin sa kabila, against. Kapag against, ang nilalagay nating lenses ay minus. Hindi po natin tinatanggal si +2. Maglalagay po tayo ng lenses sa katauhan ng isang cylinder lens. Minus cylinder lens. Magpapatong po kayo ng minus cylinder lens. Ang tanong, saan ko po ilalagay ang axis? Okay. Saan ko po ilalagay ang axis? Doon sa 180. Kasi po, tapos na ang istorya ng 180. Bakit? Nung kayo po ay nag-position ng streak this way, iniisip mo na axis 180 to. Okay, may astigmatism to, axis 180, sulat mo na agad, axis 180. Tama to na axis 180. Kapag na okay ka na ang movement dito along meridian 180, okay ka na, with +2, without removing +2, ililipat mo sa kabila yung streak at naging
against. Uy, tama. Axis 180 ang axis nito. Kasi favorite ko to eh. Ito yung ununa ko. So iniisip ko, axis 180 yan. Kasi yung una kong ni-neutralize, una kong tinapos ang movement sa 180. Natapos yung meridian 180 at plus 2 diopters. Ililipat ko sa kabila. Uy, against. Without removing the plus 2, you will place minus lenses over plus 2. You start with minus 25, minus 50, and so on. Hanggang ma-neutralize mo yung against movement na kinreate nun. Okay? Saan ko ilalagay ang axis? Ilalagay mo yung axis ng cylinder lens mo sa una mong meridian na ni-neutralize. Ano ba yung una mong meridian na ni-neutralize? Di ba 180? Tinapos mo yung storya ng 180. Yung paglalagay ng axis, ibig sabihin, hindi itong meridian na to ang ni-neutralize mo, kundi yung kabila. Remember, ang cylinder lens, walang grado yan along the axis meridian. Ang grado niyan, yung 90 degrees away from it. So, ang gumagana niyan dito, yung minus lens na nandito. So minus lenses, ang nini-neutralize niya ang meridian 90. Maglalagay kayo ng minus 25 cylinder axis 180. Against pa rin. Minus 50 cylinder axis 180 against pa rin. Minus 75 cylinder axis 180 against pa rin. Minus 1 cylinder axis 180 naging with. Okay? So kung naging with po iyan, yung minus 75 po ang pipiliin natin. This is the spherocylinder technique. Wala na kayong computation na gagawin sa isang meridian, sa kabilang meridian, kung hindi, kung ano na po yung laman ng lente ninyo sa trial lens or sa phoropter head, yun na po ang inyong gross number 4 or neutralizing lens. Okay? So, yung ngayon, yung laman po nito dito, ilalagay mo as lens formula. Anong laman? Plus 2 diopter sphere, di ba may sphere tayong plus 2 kanina? Pinatungan mo yun ng cylinder axis 180. This is your gross number 4. I-subtract po natin yung working distance. 2 tsaka minus 2 plano combined with 75 cylinder axis 180. Okay? So pareho lang din po ito nung kanina, yung sphere to sphere method. Okay? Kaso ito hindi mo na tinatanggalan ng lente. Kung ano na yung ending na lens na nandun sa phoropter head, that is your neutralizing lens. Magsusubtract ka na lang ng dioptric equivalent of the working distance. Okay? So ngayon, tanong ko, anong gusto nyo? Spherocylinder technique or sphere to sphere? Itaas ang kamay ng gusto pa rin ng sphere to sphere. Itaas ang kamay ng sphere to sphere. Itaas ang kamay ng spherocylinder. Yan. So dumami na yung nagtataas ng kamay kasi maaaring spherocylinder yung technique ninyo. Nakalimutan nyo lang na spherocylinder yon. Okay? O sige, iba pang example para mas ano tayo. Example number 2. Yan. Yung naglagay ka, okay? Naglagay ka ng streak, ng reti. Lang, gagamit ako ng ibang color. Okay. Naglagay ka ng streak ng reti. Uy, hindi tumutugma. May break phenomenon. Okay? So, may break phenomenon. So, anong gagawin mo? So, isabay mo. Okay? So, kung ang streak mo ay nakaganito, ibig sabihin hindi 90 tsaka 180. Okay? So, ito yung streak mo, ito po yung reflex, itong orange, yung reflex. So, anong gagawin? Ay, di makita. So, anong gagawin? Isusunod mo. Okay? Isusunod mo yung streak ng reti mo. Ayan, mag-overlap na po ngayon. Nag-overlap na yung streak tsaka yung
yung reflex tsaka yung streak ng reti. Okay, overlap ni sila. Meridian, oy, isang meridian, nakaposition this way, nakaharap kayo sa pasyente ha, guys ha. Meridian 45 yung isa. Siyempre, yung kabilang meridian, magda-add ka lang ng 90. So, meridian 135 yung isa. Okay? Ayan. So, ganito po yung nangyari dito. So, sasabihin ni, isang meridian, tsaka kabilang meridian na lang, unahin ko to. Sphere-to-sphere method po ito, ha? Sphere-to-sphere method. Okay? Unahin ko itong isang meridian na to. Ganon. Saan siya nakaturo? Isipin may imaginary arrow dito. Ay, meridian 45 siya nakaturo. Pag inaayos ko siya, pag minumove ko siyang ganun, nandun siya sa meridian 45. Ibig sabihin, meridian 45 ang nini-neutralize ko this way. Okay? Initial movement is against along meridian 45. Okay? So, na-neutralize ko siya. Siyempre, minus lenses ang ilalagay ko dyan. Na-neutralize ko siya with minus 1 diopter. Okay? Na-neutralize ko siya with minus 1 diopter sphere. O kapag ka minus 1 diopter sphere, anong neutralizing lens natin? Ay, anong net natin? Na-neutralize mo siya sa 1. O, kumpitin nyo ha. Kabilang meridian. O, meridian 135 naman kasi dalawang meridian eh. Yung kabilang meridian naman nakaturo sa meridian 135 na neutralize ko siya with minus 350. Okay? Uy, magkaiba ng neutralizing lens. So, ibig sabihin, may astigmatism. O, for sphere-to-sphere, yung mga fan ng sphere-to-sphere method, isa-isa muna. Along meridian 45, neutralizing lens mo is minus 1. So, minus 3 yan. Yung isa naman, ang neutralizing lens mo ay 350, magdadagdag ka ng 2 diopters, 550. Ay, 550. Okay? So, di ba? Net number 4 is equal to gross minus 1 tsaka minus 2 minus 3. 350, magiging 550 yan. Sorry. Minus 3 tsaka 550 ang net. So anong gagawin ninyo? Yung mga fan ng sphere to sphere. Hindi ko kayo kung gusto niyo sphere to sphere, go with it. So gagawa kayo ng lens formula from it. So minus 3 tsaka minus 550. Yung mas mababa will serve as the sphere. Pareho, maximum plus technique tayo. Yung mas mababa, okay? Yung mas mababa na minus will serve as the sphere. Uy, minus 3. The difference between the two will serve as the cylinder. 550 po, tsaka 550 minus 3 is 250. The difference between the two will serve as the sphere, and will serve as the cylinder. So 250 cylinder, axis. Ayan na tayo sa axis. Kung anong meridian yung mas mababa na ginamit yung sphere, anong meridian yon? 45. That is the axis of your lens formula. Okay? Minus 3 combined with the difference between the two is the cylinder amount. And for the axis, yung ginamit nyo po na sphere, yung meridian na yon will serve as the axis. Okay? This is the sphere-to-sphere method. Unahin yung in-neutralize yung isang meridian with a sphere. Then, balik kayo sa plano. Okay? Plano uli. Yung kabilang meridian, in-neutralize nyo uli with the sphere. Okay? So, 350 na punta yon. Computan nyo po ito ng isa, computan nyo ng net yung isa. Meron pang mas simple dyan, di ba? Yung isahan na lang. Pero ito, yung net nito, gamitin nyo yung mas mababang minus will serve as the sphere. The difference between the two will serve as the cylinder. And for the axis, yung ginamit yung sphere, anong meridian yon? 45. Okay, this is the sphere-to-sphere method. Next. Same condition.
Initial movement along spherocylinder technique po, mga kapatid. Spherocylinder technique. Isang meridian, meridian 45, against movement. Meridian 135, against movement. O, unahin ko to. Kasi mukhang mas manipis yung ano niya eh. Mas manipis yung streak niya. Okay, compared dun sa kabila. Unahin ko yung mas manipis. Okay, so ito po, na-neutralize ko siya with -1 diopter sphere. Okay, neutralize ko to with 1. O kaya kung di nyo alam yung makapal at manipis, basta unahin nyo yung isang meridian. Yan. Meridian 45, na-neutralize ko with -1 diopter sphere, no movement. Without removing the -1 cylinder, ililipat ko yung streak on the opposite side 90 degrees away. I am now neutralizing meridian 135. It's against. Okay? So, it's against. So, anong gagawin natin? Maglalagay po tayo ng cylinder. So, maglalagay po tayo ng cylinder axis saan? Siyempre sa 45 kasi, inares mo na yung movement sa 45. Okay? So, tinapos na natin yung movement along 45, kaya maglalagay ka ng cylinder along meridian 45. Now, you are now neutralizing meridian 135. Okay? So, with -1 over -1, wag pong tatanggalin sa -1. Siyempre, pag 4 of head, hindi mo naman matatanggal. Okay? So, with -1, papatungan mo pa siya ng cylinder. Okay? Papatungan mo pa siya ng cylinder. Umabot ka ng 250 cylinder. Axis 45. Okay. So, -2 cylinder, axis 45. So, ano po ang laman ng buong trial lens or ng phoropter head? So, meron po siyang -1. At the same time, nagpatong ka po ng 2.50 cylinder, axis 45. Okay? So ngayon, susubtrakan mo yon ng working distance. So -1 tsaka -2, -3 combined with 250 cylinder, axis 45. Okay na tayo dito? So baka lang may mga ma-encounter kayong ganito, kaya ini-explain ko na ngayong gabi ha. I-recall po natin. So uulitin ko, kapag ka spherocylinder, hindi po tinatanggal yung lente. Okay? Hindi po tinatanggal yung lente. Kung ano po yung maiwan na lens na nandoon, yun po ang ating gross of number 4. Susubtrakan nyo na lang ng 2 diopters. Yun na po yun. Okay? Last, sample number 3. Sphere to sphere. Meridian 180, initial movement is against. Meridian 90, initial movement is with. Okay? So, kung against ito, -1, sphere to sphere ito, ha? Kung against ito, -1, this is -3. Kung ito ay +4, ito ay ilan? +4. Kung +4 ito, ilan siya? +2 diopters. Dito na pala meron na. Okay, so, isang meridian against, na-neutralize nyo at -3. Isang meridian with, na-neutralize nyo with +4. Yung isang -1, net niya is -3. Yung +4, ang net niya is +2. O ngayon, gawa tayo ng lens formula. Isang +2 tsaka isang -3, the maximum plus technique, the plus will serve as the sphere. So +2. The difference between the two is your cylinder, 5 ang difference yan. From +2 papuntang -3, naglagay kayo ng 5 cylinder. Okay? So for the axis, ano pong axis ang gagamitin? Di ba ginamit yung sphere, yung +2? Anong meridian yun? 90. Kaya axis 90 ito.
Okay? This is for the sphere to sphere. Okay tayo dito, isang with, tsaka isang against. Favorite natin to, inuuna natin yung meridian 180, minus 1 siya, di minus 3 ang net niyan. Ito po ngayon, ito po ay with, ni-neutralize. You started from 0 ha. Okay? Walang iniiwan na lente kapag sphere to sphere. O ito po ay along meridian 90, na-neutralize nyo ng plus 4. Ang net nyo po niyan ay plus 2. So, between minus 3 and plus 2, maximum plus technique, unahin po natin yung plus 2. The difference between the two, kapag magkaiba po siya, ina-add siya algebraically to sinusubtract algebraically, so parang ina-add ng effect niya. So, minus 5 cylinder, axis 90. Ma'am, bakit po axis 90? Kasi ginamit ko pong sphere yung plus 2, meridian 90 po yun, kaya yun po yung axis ng aking lens formula. Okay? And, ito po, spherocylinder technique. O, ito guys tatandaan. Kapag ang initial movement isang with, tsaka isang against, uunahin natin si with. Okay? Isang with, tsaka isang against, uunahin natin si with. Yung with po natin ay meridian 90, unahin natin yon. Kahit na favorite natin ay 180. Okay? So with movement, na-neutralize natin with plus 4. Without removing, okay? Without removing by that plus 4, ikot po natin ngayon yung ating streak. Meridian 180 naman ang ating ni-neutralize. It's against. Magandang sign yan, against, paglipat sa kabila. Okay? So paglipat sa kabila, it's against. So without removing the plus 4, nandun pa rin yung plus 4 na sphere, maglalagay ka ngayon ng cylinder. Okay? Ma'am, saan ngayon ang axis ng cylinder? Yung una mong ni-neutralize, di ba meridian 90 yung una mong ni-neutralize. Ibig sabihin, tapos na ang storya ng meridian 90. Tapos na to. Lumipat ka na sa kabila. Kaya tapusin mo na yon, maglagay ka na ng harang. Ibig sabihin, palatandaan niya na tapos na ang storya ng meridian 90. So, meridian 180 naman ang nini-neutralize mo ngayon. And na-neutralize mo ito with minus 5 diopter cylinder axis 90. Okay? So, ngayon, kung ano yung laman, ano po yung laman ng ating trial frame at ng phoropter head, yun po ang ilalagay nating lens formula. May plus 4 ka, may 5 cylinder ka, axis 90. Okay? So plus 4 tsaka minus 2 plus 2 combined with 5 cylinder axis 90. Halos pareho lang nung kanina. Ang pagkakaiba lang, hindi tayo nagtatanggal ng lente sa phoropter head. Okay? Or, sorry, sa trial case. Kasi, guys, magdadala kayo ng trial case kasi hindi kayo maa-accommodate ng phoropter head. Kasi sa Sanis tsaka sa Essilor, 4 na units lang ang meron. 11 pairs po kayo. So, kung 11 pairs, pwede naman pala. Kung 11 pairs kayo, yung 4 nagre-retinoscopy, yung kabila naman ay sa subjective refraction. Kaso nga lang, talagang Siyempre, ang subjective refraction nasa phoropter head. So, ang nagre-retinoscopy naka-trial case. So, magdala talaga kayo ng trial case. Okay? So, this is mixed astigmatism, plus and minus, na mas mataas yung cylinder than the sphere. This is mixed astigmatism. Okay? So, with this, I do hope that you were able to identify ano ang inyong favorite na magiging favorite na technique. Is it the spherocylinder or the sphere to sphere method? Isa lang po, kung gusto niyo dalawahin niyo, gawin niyo. Pero kung sa tingin niyo ay mas okay na sa akin yung spherocylinder para hindi na nagtatanggal ng lenses sa frame ko, so doon ako sa spherocylinder. And both naman pwede nating pag-usapan tomorrow or on Tuesday or Wednesday kapag kayo ay napunta sa akin. Okay? Yung 5 and 6, ma'am, magpa 5 and 6 po ako. Paano po ako
5 and 6 po. Saan ko po ba ilalagay? Kunwari ay, sandali, ito. Ito pa kagandahan ng spherocylinder. Kapag ka nag-5 ka, kung ano ang lenses in place, yung neutralizing lens po natin ng VT number 4, itutuloy lang natin yan for VT5. Okay? So kunwari ito ay ang neutralizing lens nyo is +2 combined with 75 axis 180. Pag nag-perform kayo ng VT5, along meridian 180 lang ang position ninyo ng streak. Nakaganyan lang din kayo. Okay? Ino-neutralize nyo lang, titingin lang yung pasyente sa tip ng retina ninyo at mag-neutralize na kayo. At ito po ang lenses in place. Unlike kapag sphere-to-sphere method kayo, isipin nyo pa yung magko-compute din kayo ng lens formula ninyo para ilagay dun sa phoropter head or sa trial lens ninyo. Okay, so ito po yung pag-uusapan natin tomorrow kapag pinag-perform ko kayo ng 5 and 6. Okay, do you have any questions? Wala nang tanong? Sana ay ang pag-uusap na ito ay nakatulong sa inyo. Baka nalito pa kayo. May niluto kami ni Doc Agi. Okay na sana ako eh. Okay, so kasi di ba parang yung bang pedya na ni-reti ninyo, na mabilis nyo naman siyang na-reti? Kasi kung mabilis kayo na-reti at naka-establish na kayo ng new technique ninyo, okay naman yon. Okay, so di ko alam kung anong technique yung na-discover ninyo, pero isipin ninyo, ano ba yung ginawa namin ng kapartner ko kung nung nagpedya kami, sabi kasi ni Ben kanina nagpedya daw kayo, nagreti kayo doon. So, cycloreti ba yung ginawa nyo, Ben? Benny, cycloreti ba? Ano po, Doc? Hindi po kami umabot ng cycloreti kasi hindi po nagpa-cycle yung pasyente namin. Hindi nagpa-cyclo yung pasyente. Pero kung magpapa-cyclo, cycloreti rin ang gagawin ninyo. Opo. Oo. So, kung may struggle kayo sa retinoscopy, so tomorrow, Monday, Tuesday, Wednesday, ito po yung best time para ma-recall po natin yung ating retinoscopy na ginawa nung 3rd year kayo. Kasi, ma'am, di naman yan gagamitin sa totoong buhay eh. May mga gumagamit yung walang autoref and yung mga nagsa-cyclorefraction, nagre-reti sila talaga. Okay, kaya kailangan i-develop po natin yung skills natin sa retinoscopy. Kasi gagamitin ninyo pagdating po ng clinic. Kung 50 yung pasyente nyo, 50 times kayong magre-reti. Kung 30 yung pasyente ninyo, ire-require 30 times kayong magre-retinoscopy. Kaya hindi nyo pwedeng iwasan ito. Okay? O sige, so kung medyo nahirapan kayo dito, you can raise your questions pag tayo'y nagkita one-on-one para at least ma-address natin yon. At syempre, pwede bang ang partner ninyo ay may salamin, may grado para hindi plano ang nanyo-neutralize natin? Okay, so sana ganun ang mangyari ha. Maghanap na kayo ng pasyente ninyo para at least kahit papano ay pag-aralan ninyo. Huwag na yung napag-aralan nyo ng, kunwari partner nyo na tong kaklase nyo to, alam ko naggrado mo dati, iba naman, para mas challenging. Okay, so kung wala na po kayong question, ay i-end na po natin ito. At kung gusto nyo ng copy nito, I will provide you later. Okay? So, wala na po bang katanungan? O, sige, tayo'y kumain na. Sorry ha, this is a Sunday. Pero ito yung naisip ko po kasing way para, kasi pag nag-lecture pa ako, maakakain yung time ninyo ng retinoscopy para isahan na lang. Tapos, konting lecture na lang ako on Monday, Tuesday, and Wednesday. Okay, so bye for now. Blessed Sunday to everyone. Good night. Thank you po, Doc. Doc, Thank thank you. you. Thank you po, Thank Doc. you, Doc. Bye.